Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa Pilipinas po. Andito po kami ngayon. Ako po bilang representative po ako ng 100 plus po kami katao na nabiktima po dito po sa pinangako nila na Prinda Pad scam po. So gusto po naming humingi ng tulong na sana po mabigyan po kami ng action, mabigyan ng hustisya, mabigyan po ng ano po yung mga ginawa po sa amin na pang-i-scam po sa loob po ng Lupon ng Barangay Lapasan, Cagayan de Oro po. So, maawa po kayo, tulungan niyo po kami na maimbestigahan po ang lahat po ng membro dito na pumirma po at saka yung magkapatid po. Okay po. Ang ginawa po nila sa amin po, halimbawa po, ako personally, kilala ko yung Tagalupon. Kaya ang nangyari sa akin, sila yung tumawag sa akin. Ang sabi nila sa akin, Maymay, meron kaming igawing investment po, sabi niya. Total, meron ka namang kapatid sa ibang bansa, pwede silang mag-invest. Ang ginawa po nila, meron silang pad, 6 po. So every pad po, pwede po siyang makaano ng 50K po, attorney. Anong pad? Anong ibig mong sabihin sa pad? Pad po siya, para po siyang room sa Bisaya kasi pad po, ang tawag po niyan po, isang room po. 50K. Parang apartment unit, ganon. Opo, ganon po. Okay, so may apartment unit silang pinipresent. Anong sinasabi nila patungkol dyan? Ang sinasabi po nila, pag mag-i-invest kami, kung isang room is 50K. Ang 50K namin, ang kontrata sa loob po ng 1 year. Sa isang buwan po, tutubo po ang 50K ng 3K. So napakaganda pong investment po, diba? So yun po sa akin, inalo ko po yung kapatid ko na OFW na kung gusto mo mag-invest ka, sabi ko, ako po mismo ang nagpahamak sa pera ng kapatid ko na OFW, kaya masakit. Magkano na yung ininvest? Lahat po 300K po yung invest ko sa kapatid ko, kaya patawad po lang ka. Ma'am Maylene, 300K yung sa'yo lang yan? Opo, sa inyo at ng kapatid nyo? Opo. Kasi ang sabi mo kanina, mahigit 100 ang nagre-reklamo dito. Ikaw ay kanilang representative lamang. Opo. So, magkano ang nabigay ng mga ibang kasama mo? Sa mga nalista ko po dito, attorney, ang pinakamalaki po is 400,000, 50K. Magkano lahat-lahat? Yun na lang. Lahat-lahat po. Ang nakuha ko po is 60 po dito. Umabot na po siya ng 7,230,000 po. Hindi po kasama tong mga pumirma po dito noong January 5. Okay, so lalampas yan ng 7 milyon. Opo, 10 milyon po. Nasa screen din, no, sina Crizel Abao. So sila yung mga kasama mong nabiktima. Nasa Cagayan po. Nasaan sila? Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. So pare-parehas kayong mga nabiktima dito. Okay, so ang sabi nila, kayo ay magbibigay ng amount tapos papalakihin nila. Magbibigay po kami ng amount kung kaya po namin, pwede namin kunin yung 6. So pag hindi mo kaya, basta ang kontrata po sa isang room po is 50K, natutubo po siya ng 3K a month. Yun po ang usapan. So yun, pinapaupahan nila yon. Opo, pinapaupahan nila, may nakatira na po. So kayo daw mag-share dun sa profit, sa kita ng upa? Opo, parang ganun po. Okay. So ano nangyari ngayon? Kailan kayo dapat babayaran? Dapat sa August, meron na kaming interest. September, October, November, December. Every month? Opo. May natanggap ka ba? Wala po. Yung mga kasama mo, baka may natanggap naman sila? Wala din daw po kasi lahat naman kami nagko-communicate. Meron ba kayong pinirmahan dito na dokumento? Meron po. Okay. So lahat kayo, no? Sina Opo, Crizel Abao dyan, kami. lahat kayo dyan may pinirmahan namang mga dokumento. Ito, may Bisaya, no? Ito ata yung binigay ata kanina, no? Kontrata kasabutan sa pagprenda. Okay. Ito yung title ng kanilang kontrata, pinirmahan. Opo. Sino po ang mga nirereklamo nyo dito, ma'am? Ang nirereklamo po namin, unang-una yun pong mga Lupon po. Kasi sila po mismo ang nagpasok sa amin dito. Ako po, si Sir Residinio po, siya po talaga yung tumawag sa Ito akin. Ito po yung Lupon head? Opo, Lupon. Tapos si Maria Clement Paz po, ma'am, kasi siya po yung nagsabi, okay, siya po yung pumirma ng kontrata namin, siya ang gumawa. So okay daw po lahat po, sabi niya. Okay, so itong mga nirereklamo mo, ito, Lupon Secretary, Lupon Head, so mga tauhan to ng barangay. Opo.
Lahat sila. Okay, para mas malinawan tayo, Attorney, nasa kabilang linya natin si Chairman Julito Ogsimer ng Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Chairman Ogsimer, magandang hapon po. Kap? Magandang hapon po, ma'am. Okay, magandang hapon, Chairman. Si Attorney JV Bernardes po ito, no, ng ACT-CIS Party List. Chairman, aware ba kayo dito sa nagaganap na parang investment scheme dyan sa lupon ninyo? Attorney, sa umpisa, hindi ko po yan alam. Nalaman ko lang na nagkagulo na. So, tinawag ko kaagad. Nagpatawag ako ng meeting. At saka tinawag ko yung sinumbong, si James Gomez. At saka pinatawag ko yung mga kapatid nila para mapag-usapan ito yung problema na to. Pagkatapos, pinatawag ko yun, invite ko sila lahat. Hindi ko alam na umabot na pala ganito ang karami. May mga complainant. So, patawag ko na yung mga para magkausap kung ano talaga ang dapat gawin. Opo. So, pero Chairman, maputol ko lang po kayo, Chairman, ha? Ang involved po dito ay mahigit 100 katao. Hindi ko alam kung lahat yan ay kabarangay po ninyo. Pero Chairman, alam nyo naman, no, na may involved dito na parang apartment units? Yes, ngayon lang po, Attorney. Ngayon lang. Sino nagmamayari ng apartment ngayon, Chairman? Mga Gomez family po. Gomez family. Okay, so sila din mismo. Okay. Tinanong nyo po ba, no? Nung pinatawag nyo sila, tinanong nyo ba asan yung pera dito? Mahigit 7 milyon to. Yung isang kapatid, yung dalawang kapatid, sa pagkaalam ko, hindi nila alam ang ginawa sa kapatid nila na yung pangalan na James. So si James yung dito, yung palang main actor. Yes, si Attorney. Yung si James. Nasa kanya ang pera, Chairman? Siya man mismo ang nag-receive sa pera, sa pagkaalam ko po. Itong si James ba ay tauhan ninyo? Hindi po, hindi. Yung mga kapatid niya ang inyong mga tauhan? Yung isa lang, yung dating lupo niyan, yung isang kapatid, yung si Julito Gomez. Pero yung dalawa, hindi tauhan ng barangayan. Okay, pero just the same po, Chairman, no? Etong mga 100 katao na to nagtiwala kasi nga associated sila sa barangay. Lupon nga naman etong mga Gomez na to. Yan nga, Attorney, ang kadismaya ko sa isa sa trabahante ko, bakit nagawa yan? Balita ko, involved din po sina Maria Paz Clemen, si Ray Cedinho, at Lovely Fabana. At ang balita ko po dito, sila pa rin ay active members or employees ng inyong barangay. Tama po ba? Ngayon po, wala na po. Yung si Lovely, pinaploating ko po. Ngayon lang kami nagka-meeting sa Lupon sa month of January. Ito yung agenda namin. I-investigate po ako, Attorney, kung paano nangyari ito. Lahat ng Lupon, pinatawag ko. Si Lovely, pinatawag na ko na araw na to kasi floating siya. Hindi ko mabasta-basta matanggal po, Attorney, kasi gusto ko pata malaman kung ano talaga ang umpisa nito ba. Bakit nagawa nilang nangyari ito? At saka hindi ko nalaman yung operation talaga nila ba. Kasi pagkaalam ko, Sabado at saka Linggo nila ginagawa tong transaksyon. Good afternoon, Attorney Patrico Bernales. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, si Attorney JV to, kasama ko si Shari ngayon. Sir, Yes, Attorney. Good afternoon. opo, may lumapit po sa aming tanggapan ngayon at kanyang sinalaysay na parang may ginagawang investment scheme dito po sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Yes, sir. Sir, nailapit na po ba sa inyo to? Aware po ba kayo sa mga nangyaring ito? May mga ilan na pong nakalapit, sir. So meron na rin. Nakarating na po sa inyo? Yes, sir. Nagtanong-tanong ako sa grupo, sir. Kasi kakabalik ko lang po rito. Was assigned in Cebu the previous month. So, nag-check ako, sir. Meron na pong nakalapit dito. So, namin yung iba nakalapit namin, sir. Sir, so may ongoing investigation na to. Tama po ba? Yes, sir. Meron na, sir. Hindi pa naman masyadong marami, sir. Pero meron na, sir. Opo, kasi ang nakarating po sa amin... 100, wala pa naman siguro. Opo, ang nakarating po kasi sa amin, Attorney, more than 100 na ang biktima Yes, sir. po dito. So, malaki-laki to, large scale. Yes, sir. Oh, sir, I understand, no, ongoing pa yung investigation, pero as of now, ano po ba, ano nang latest natin na mga napag-alaman patungkol dito? Yun nga, sir. Yung narinig ko, yun din yun, sir. May isang apartment na parang gano'n. Hindi ko na nakuha yung exact
exact facts sa case, sir. Pero yung nga, pinapaupa, pero meron na palang may nakaupa na. Oo. Sir, napatawag na po ba natin itong mga involved dito? Yes. Nagtanong ako, sir, sa kasamahan ko rito, naka-assign yan sa 4 na agent, sir, kasi marami-rami nga, inati-hati natin. Napunta na yung iba, sir. Na-interview na, nakuha na ngayon yung statement yung iba. Okay. Sir, ano po kayo yung timeline natin bago tayo makakuha ng report? Okay, sir, pag makumpleto, sir, may file din talaga natin yan, sir, sa korte, sir. Okay. Kasi marami din kasing, sir, maraming yung, yung holidays natin, medyo mahaba. Naiintindihan po namin, attorney. Yes, sir. Pero if we will assist, no, yung mga complainants dito, kakayanin po ba siguro kahit after a week or 2 weeks para... Siguro, sir. Sige, sir. Kung meron pang naiwan dyan, sir, na gusto pumunta rito sa office, paki-advise na lang, sir. Opo, mabuti sana, no, iisahin na natin to kasi more than 100 victims Yes, sir. ang pinag-uusapan Marami, natin sir. dito. Yes, sir. Ang hirap naman pag Yes, sir. iba-ibahin pa natin yung kaso nito. Una, magastos, at of course sa oras din ng Oo, ating... yes, sir. Dito na lang sa amin, walang problema, sir. Dito na lang para may isa na lang. Sige po, Attorney Patricio Bernales, maraming salamat. Umaasa po kami na mapapabilis ang investigasyon at sana yung report mapapabilis na rin para may Yes, file sir. na natin Yes, sir. Yes, sir. yung reklamo natin patungkol po Yes, sir. dito. Yes, sir. Yes, sir. Welcome, sir. Chairman Yes, po, Julito Attorney. Ogsimer. Yes po, attorney. Opo. Sir, I understand, no, you are conducting your own investigation at dumating lamang recently itong issue na to sa inyo. Okay? Yes po, attorney. Sir, yung concern ko, paano naman natin mapoprotektahan, no, masisiguro na yung mga biktima dito, and of course, lalo na yung mga nirereklamo, I understand, nandiyan they were associated to your barangay, ay mabibigyan ng patas na at hindi nyo kumbaga i-influence yung investigasyon. Attorney, tinanggal ko na sila pero hindi ko pa i-clear sila. Hindi pa na-clear ko sila. Tutulong talaga ang barangay sa pag-process. Yung dati na nga, sir, attorney, pag meeting ko sa kanila, sinabihan ko sila, pwede na kayo magsumbong at saka tutulong ang barangay talaga. Sa Opo, umpisa, yung may agreement na December 31 kasi pinaharap ko sa kanila yung Gomez family, nag-promise naman sila na magbabayad sila hanggang December 31 kasi may property sila na ibibinta. So binigyan ko sila ng December 31, hindi lang ako ang nagbigay, both parties nagkasundo. So ngayon hindi sila pagpatawag ko sila by January, hindi nila natupad yung December 31. So sinabihan ko na pwede na kayo magsumbong. Kasi nag-usap kami sa Gomez family, humingi naman sila ng palugit na namang ilang buwan. Sabi ko hindi ko na control yan kasi ang nakasunduan natin sa pag-witness ko, nakasunduan ninyo, December 31 lang. So ngayon hindi na, yung mga ibang mga nag-complain, hindi na papayag. So mag-expect na kayo na magsumbong na talaga sila. Oo. Chairman, no? So, Aside from the hundreds na complainants dito, hindi lang po sila yung biktima dito, ha. Just so you know, pati yung barangay mismo ay damaged. yes po, attorney. No? Kasama po yung... and I'm just telling you, Chairman, no, yung lupon po ninyo, okay, which is task na maging mamagitan in case na may mga gulo dyan sa inyong barangay, it has already lost its reputation, its credibility. Okay, paano sila mamamagitan sa mga gulo kung sila mismo ang involved? At bukod pa dyan, ang daming biktima dito, no? Naiintindihan ko, no? Yung lungkot na nadarama ngayon ng biktima kasi 300,000, hindi po yan maliit na amount. Yes, attorney. Kaya nga tumulong ako na makausap both parties para kung magawan pa ng paraan sa mga pamilya na Gomez na kabayad sila. Hindi naman lahat na lupon ang na-involve, attorney, sa pag-result sa investigate ko, isang schedule lang sa Wednesday group. At saka natanggal ko na yung iba. Yung iba hanggang ngayon nag-investigate pa ako dahil yung involvement talaga, attorney. Opo. Basta tutulong ang barangay kasi tama ka, attorney, hindi lang sila ang pati nadamay yung barangay. So, kailangan din kami, kung pwede kami mag-complain ang barangay. Opo, Chairman, kami ay natutuwa dun sa mga action na
inyong ginawa. Pero of course, no, let's be more aggressive in trying to resolve the issue. Actually, dun sa 100 na nagrereklamo, I think basta maibalik lang na lang siguro yung pera nila. Kasi 7 million, more than 7 million. Ang daming pamilya, ang daming mga bata ang involved dito, yung buong pamilya. Siguro nag-away-away na rin yung mga pamilya dito. Maibalik lang. Try mong pakiusapan, Chairman, yung mga tao dyan na involved sa Lupon. Asan yung pera? Ibalik yung pera. Yan, attorney, ang pinaabot ko sa mga Gomez family na dapat mabayaran talaga to. Umaasa po kami na kung maaari, no, kung they can resolve it out of court, basta maibalik yung pera, kasi yun ang nakikita kong gusto mangyari lang na mga nagrereklamo dito. We are talking more than 7 million pesos. Okay? Yeah, yes, attorney. Yan talaga ang Opo, Chairman, sige. Umaasa po kami, Chairman, no, naggawin nyo lahat ng maaaring gawin dyan sa inyong barangay. Okay po, attorney. Magkano daw po pala umaabot yung apartment daw po? Yung sa pagbebenta po? 6 na apartment lang po yan, ma'am. Tapos umaabot na po kami sa 100. Actually po, attorney, yung sinasabi nyo po na 7 million. Oo. Sa mga lahat lang po to na lumaban sa amin dito pa po. So madami pa yan? Yung iba po kasi natakot po sila. Pumirma po sila doon sa January 5 na sinasabi na kapag ka daw po hindi sila pumirma, hindi sila mababayaran. Marami po kaya yung lahat lang po. Anong hindi mababayaran? Ang hindi daw po pumirma dito, hindi daw mababayaran. Yung pumirma lang daw po, sila, hindi po sila, marami po. Kaibig sabihin, ito lang po, 7 million mahigit. Ang dami po nila dyan na hindi ko na sinali kasi natakot na sila, hindi na rin nagbigay. In other words, mas malaki pa, hamak na malaki pa. 10 million po talaga siguro yan. Nasa baka doble pa, 15 million. May sinabi pa daw pag nagpatulfo, sila daw yung hindi mababayaran. Kaya Nanakot pa. Na kung sinong lalapit sa amin, mas lalong hindi sila magbabayad. Tapos investigasyon sa barangay. So makakapal din yung mukha ng mga to, no? Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tapang ng mga nasa Lupon, yung mga involved po dito. Pero kami po, no, hindi lang basta-basta ang ginagawa namin. Kung lumalapit sa amin, inaaksyonan po namin. Nanonood si Senator Raffy Tulfo at si Congresswoman Jocelyn Tulfo, hindi po nila papalampasin to. Nakikita nyo naman yung mga investigasyon pa nandyan sa mga at kanina may lumapit, meron ng nanawagan lang dito na solusyonan natin, natulungan natin. Okay? Natanong kanina din ni Shari, no, sa tingin mo, no, yung 6 na apartments na yan, kung mabenta yan, magkano lahat yun? Ayun po ang problema, attorney. Sinasangla po nila sa amin, pero yung apartment at lupa, hindi po nakapangalan sa hindi sa kanila? Hindi po. Pinaano na po sa accessories na mga kasamaan ko. Iba yan? po Estafa ang yan? nakapangalan. Okay, Kaya po wala kaming magiging habol. use as Tulungan niyo collateral, naman po kami. Maibalik lang yung pera kasi pinaghirapan yung sa akin po. So, talagang pera parang po scam yan na ng to, OFW Shari, no? ng kapatid ko. Pinahama ko po. Kaya masakit po sa akin. Sige. Miss Mylene, no? Okay. Habang tumatagal yung pag-uusap natin, lalo may mga panibagong mga impormasyon. Pero as of now, malinaw naman na. Okay? Opo. At naging mas malinaw pa talaga, Shari, Yes na po. may nangyaring panloloko Opo. dito sa kaso na to. Sila Ma'am Crizel, baka gusto niyo rin pong manawagan, baka may iba pa pong nabiktima. Ito pong sila Julito Gomez, James Gomez, Jerome Gomez, Maria Paz Clemen, yung Lupon Clerk, si Ray Sadino, yung Lupon Head, si Lovely Fabana, ang Lupon Secretary. Baka gusto niyo pong manawagan din po, Ma'am Crizel, no, sa publiko at sa mga iba pa pong nabiktima po nila. Sige po, Ma'am Crizel, go ahead po. Sa pagkakalam ko po, ma'am, nung pinatawag na po kami ni Kapitan po, pinaalam na po lahat. Lahat na po kami nandun na po. Kaya lang po, nung month po ng September, gumawa po ng amicable settlement si Kapitan. Kaya po, hindi po kami nakapagreklamo kagad. Kasi, bali siya po yung marap sa amin para makapag-usap. Kasi po, gusto na po namin na mabalik yung pera. Kahit yung kapital na lang po, kahit wag na yung interest. Ma'am, meron po ba kayong mensahe dito po sa mga inirereklamo po ninyo? Yung mensahe ko po dun sa magkapatid po na Gomez po, sana po wag po puro pangako. Kasi po masakit po sa loob namin yung puro pangako. Po kasi maharap kami dun pumupunta po kami dun sa bahay nila. Yung isa po, hindi po sila napakita sa amin eh.
yung sir na magbayad. Okay. Sige ma'am, ma'am ganito na lang po, nakausap naman na po natin ang regional director na po mismo ng NBI region na si Attorney Patricio Bernales Jr. At tayo po ay tutulungan po ng NBI patungkol po dito po sa kaso po ninyo. Antayin niyo lang po, tatawagan po kayo ng aming staff para from time to time kami po ay mag-update din po sa inyo. Okay? Ma'am Crizel, ma'am kayo, baka meron po kayong mensahe para po dito kaila yung pamilya, yung magkakapatid po na Gomez. Sige po, ma'am. Sa akin po, ayoko naman po na may masirang pangalan. Ayaw naman po namin na gano'n. Sa amin lang po, ibalik niyo sa amin yung pera. Kasi po, bilang isang kapatid po ng isang OFW, dugot pawis po ang pinaghirapan niya. Para po makamtan po niya ang pera na yan. Pero mapunta lang po sa scam. Tsaka attorney, yun pong 200,000 sa kapatid na James. Yun pong 100,000 kay Lovely Fabiania. Ganun din po yung niya. So pinaghatian nila? Hindi po. Yung 200 kay James, yung 100, sinanla din niya yung bahay niya. Ang sabi po niya sa akin, ako lang ang nakasangla. Masakit po sa akin yun kasi sa kanya ako nag-umpisa. Siya ang dahilan. Pero nalaman ko po, merong attorney kasi hindi siya nakapagbigay ng bayad. Sabi ko, bakit hindi? Merong sa group chat, ma'am, kung nakasangla ka kay Lovely, may attorney nakasangla. Tapos nung nakarang araw, nalaman ko sa sariling group chat namin, meron ding isang nakasanla. Kaya tinanong ko siya, ma'am, ilan ang bahay mo? Bakit maraming nakasanla? Pareho sila yan si Ma'am Lovely Fabiania kasi hindi siya magbigay ng bayan. Baka hindi rin naman alam ni Kapitan po yan. Yan po ang ginagawa niya. Ngayon po naghahabol po kami kay Lovely Fabiania kasi ganun din po. Sabi niya 4 daw kami, 2 sa attorney, 1 sa nagkatira sa kanila. Pero yung isang kasama namin, hindi pa niya sinama. So hindi namin alam kung ilan na naman kami. Okay. Oo. Lahat ng, yan, kukumpletuhin natin yung lahat ng mga facts ng case na to. Sasamahan namin kayo. Of course, kailangan yung facts kasi ninyo, of course, mahigit 100 kayo eh. Okay, so malamang iba ka iba. Iba rin yung naging kwento sa iba. Iimbestigahan po yan ng NBI bago sila magkamap kasi kailangan nating malaman yung modus na ginamit po dito para ma-establish natin mas malinaw pagdating sa korte. Ano po ba yung panlulokong naganap? Okay? So yun, kaya nga po bago ma-file po yan sa korte, kailangan mag-imbestiga yung NBI para maging malinaw kung ano yung modus para mas madali rin patunayan sa korte. And of course, para maiwasan na rin sa mga sumusunod na mga, baka may nagbabalak pa dyan, may mga masamang loob pa dyan na ulitin yan, hindi na. Okay? Tapos po, attorney, isa pa po, yung sinasabi po ni Kapitan na walang alam po yung magkapatid, hindi po totoo yun. Kasi si Jerome po mismo, nakapirma po siya sa mga kontrata. Iilan po, kasi chinek ko po yan pa isa-isa. Nakapirma po si Jerome dito, kaya hindi po masasabi ni Kapitan na wala po siyang alam po. Okay, sige. Well, yung mga bagay na yan, malamang si Kapitan, sinasabi lang naman niya kung ano yung sinabi sa kanya ni Jerome. Otherwise, we call that hearsay. Okay? So, kung mayroon naman tayong ebidensya na magpapatunay na alam ng Jerome na yon, yung mga nagaganap dito, the document will speak for itself. Okay? Ganun na lang po, no, Miss Mylene. Sige po. Ma'am Mylene, gaya po ng nasabi ko kanina, kausap na po natin sa kabilang studio sila Attorney Bernales. Binibigay na po natin lahat po ng detalye po para tayo po ay matulungan. Kausapin po namin kayo dun, ma'am. Salamat po, magandang hapon po. At Ma'am Crizel, about sa mga kababayan po natin na nandyan po ngayon sa Cagayan de Oro, maraming salamat po at tawag niyo pong ibababa yung linya at kakausapin po kayo ng aming mga staff. Okay.